Yo, welcome back sa Ligaw Theories, ang nag-iisang podcast kung saan tuturuan namin kayong i-level up ang game nyo pagdating sa mga babae. Ako nga pala ang isa sa mga host nyo. Ako si Chase. Ako si Lay. Yo, Ampin. Hey, ako si Bluff. Yan. So, ano bang topic natin ngayong gabi, guys? Ano nga ba? Ang topic natin is, ito ay katanungan din. Sabi, paano kung yung BFF mo ng matagal ay biglang nagkagusto sa'yo or nilalandi ka na? Anong gagawin mo? Ayoko ng ganun. Ayaw mo ng ganun? Kasi? Siyempre, paano ba biglang nagkagusto sa akin si Pin? Opposite sex. Opposite sex. Kala ko, ayaw ko kaagad. Ilang years na tayo? 8? 9? Oo. 9 years. Tapos Biglang magkakagusto tayo isa't isa. O ganon. Pare, mahal mo lang ako. Ilang babae pinagdaanan natin, tayo lang pala bro. Sino-sino pang babae, pre? Pero bago tayo mag-start, naniniwala ba kayo sa ganun na may friends na opposite gender? Hindi. No. Hindi ka Hindi ka agad. Ang bilis Wala. Hindi ka talaga. Wala. Magiging possible lang yan sa akin bro pag babawasan ko yung IQ ko eh. Parang, kunyari, may nagkagusto sa akin girl. Yung tulad ng sabi nyo kanina, parehong attractive yung lalaki tas yung babae, di ba? Ang posibleng, anong mangyayari doon? Di syempre, magkoconnect sila. Di ba? Close, may nandun na yung closeness, nandun na yung attraction. O, di ba? Ano Tamang pa? zone na lang. May Tapang mali. zone. May something na What if- kulang. Di ba? What if tayo na lang? Wala na. Kasi pag ako yung nakita ko yung babae ng kahinaan, biglang sa sobrang on point ko kasi, sharp yung game ko, nandun ka agad. So, Magpakita ka ng weakness, GG ka agad sa akin. tatapik ka, pre. Oo, pre, pero kung babawasan ko nga yung IQ ko, pre. Hindi ka tatapik. Kunyari, nakitaan ko ng motibo niya sa akin. Tapos, although subtle lang, hindi ko pinansin, ganun. Kasi binawasan ko nga yung Kasi bobo ka, pre. yung sharpness ko, di ba? Maniniwala ako doon, sabihin ko, kasi friends kami. Diba? Baka yun pwede pa, pre. Yun ang requirement siguro para ma-fulfill yung ganong klaseng situation pagdating sa akin is babawasan ko yung IQ ko pagdating sa game. Hindi ko iti-take yung mga IOIs niya. Pero although unnatural kasi naturally kang ma-attract sa taong attractive. Kung babawasan mo yung IQ mo, 'di ba? Unnatural 'yon. Parang ginawa mo lang just for the sake na mapatunayan mong totoo. Oo nga. Totoo yan. Kasi naka-wired ng ibang klase yung mga lalaki sa babae. Hindi ba Pareho lang nga ata, bro eh. Pareho nga lang ata eh. Pareho tayong tao, pre, pero iba talaga yung roles natin sa mundo eh. Di ba? Magkaiba eh. Tayo nga, makitaan natin ng konting motibo yung babae, biglang nagko-connect na kagad. Ganon. Yung 2 years ng iba, magiging 1 week lang natin. 3 days, pre. Oo, di ba? Isang araw nga lang eh. Kasi, Paano, hindi ba parang sketchy pag ganun? Like parang long term na kayong friends, tas biglang suddenly lalandiin ka niya. Hindi ba parang something's off? Parang ganun. Pero kasi tol, sa akin, sa experience ko, matagal na kaming magkaibigan, kunwari. Sa tagal na yon meron na naglalandian kami. talaga. Meron akong meron eh. Hindi, sinong nagkagusto? Ikaw o siya? Ewan ko kung nagustuhan niya ako, pero kinantot ko eh. Gusto niya pala isa't isa. Ano yung sabi ni Bluff na matagal niya ng friend tapos biglang sabi Paano kung ganun? Yung Feel ko nagtatanong. pag ganun, parang matagal ka niya ng gusto siguro eh. Parang nakahanap lang siya ng Parang opportunity. Hindi, or yung sa kanya, yung sa nagtatanong kasi, nag-grow siya, tapos ngayon lang nagkagusto yung babae. Baka nakakita siya ng improvements. Dati loser. Loser siya, hindi siya pinapansin. Tapos nakita niya, ang angas pala nito. Iba siya. Tapos Nag-iba. biglang nagkagusto. Nagbago siya. So, pwede rin yung ganun, Tol. Pwede rin. Pero, So, naniniwala ka na possible na pareho lang na kung pareho nga silang hindi sharp, pre. Oo. Kung babawasan niyo yung sharpness niyo, kayong dalawa. Tingin mo yung nagtanong, hindi talaga siya na-attract kahit konti doon. Tingin ko yung nagtanong, hindi lang sharp yan, pre. Hindi siya sharp. Pag i-on pointin yan, pre, one hit yan. Critical damage, bang, bang, So, bang. GG niyo yun. Oo, May relationship naman, niyo ba? pre. Depende, pre. Depende kasi may mga factors akong kino-consider kung sakaling ganyan. Kung Kung ako yung nasa sitwasyon nung guy. Anong mga i-consider mo? Siyempre, una pre, in a relationship ba yung babae? Like, may boyfriend ba yung babae? Ganun. Or wala. Or wala. Siyempre, kung wala, palag-palag, pre. may pet ba sila? Oo. Binilan ba siya nung boyfriend niya ng Civic?
Meron na wala, pre. Gagi. Oo. Magpakita ka ng motibo. Pero men, yung sinabi mo, no, kung may boyfriend, ano naman? Kung, di ba? Kung di ka naman mapapahamak, bro, papaganahin mo yung moral principles mo, ganon. Tapos, isa pang kino-consider ko dyan is, hindi ba magiging awkward, pre? Like yung friendship nyo. What if mali din pala yung pagkaka-interpret mo na hindi ka pala niya talaga nilalandi? Ano bang parang basis nyo na parang nagbibigay siya ng nag-i-indicate siya na meron siyang gusto sa'yo? Actually, yun nga yung tinuturo natin eh. Kasi maging magaling observant, bro. Sa ganyan. Kasi role natin yung mag-distinguish ng indicators of interest sa hindi. Responsibility. Lalo may mga subtles lang, pre, na binibigay. May, kayo nga mauna kasi parang mas tingin ko magandang pag-usapan yun. Kung makaka-affect ba dun sa friendship, gano'n. Kayo muna, Paps. I think para sa akin in my own opinion, sa tingin ko, hindi. Hindi siya makaka-affect. Magle-level up yung friendship nyo. Ano ba siya, jojowain mo ba? Hindi, bro. Trotropahin. Kakantutin. Kasi kung jojowain mo, talaga makaka-affect sa friendship niyo. Oo, pre. Di ba? Hindi, pero maraming nagsasabi na na yung jowa mo dapat siya din yung best friend. Oo. Diba? Jowain na, pre. Ikaw lang, ayoko. Joke lang. Oo nga, no? Joke lang. Ay, oo nga din. Tama nga. Hindi, ang dami mong best friend. Pag ano. Sim. Friendly ka. Friendly ka. Makaka-affect. Ikaw, Pen, nasa tingin mo, makaka-affect ba yun? Sa friendship. Kasi nag-usap pa naman kami after nung sex namin. Tingin ko hindi. Mas lumalim yung samahan nyo. Yung samahan nyo. Walang, ewan ko, kasi ako ako yung nasa sitwasyon na yun. Ewan ko sa iba. Kasi pag ako, ang ginawa ko lang after nun, balik lang sa normal na namin. Walang... Hindi nag-level up, hindi nag-downgrade. Hindi. Tapos kapag trip namin mag-fuck. Pag malibog kami, di masaya. Di ba parang may ganong circle ata? Oo, yung friends pero nag-ano. sila ganun. Kukapan. Oo. Sabagay. I mean, kung both, kung pareho naman kayong attractive, di ba, why not? Di ba? Wala nang mawawala. Magigain lang kayo. Ng At body least, count. doon mo mapapatunayan na isang good friend. Kasi pag nagkaroon na siya ng asawa, marunong na siya. Ay, tinuro sa akin to ni Bluff. Ganito pala yung tamang, pag kumakain. Ay, ganun. Sa akin, ang sagot ko kasi doon, magiging weird lang or awkward yung isang friendship. Pag, kunyari, nag-sex na kayo, di ba? Pero friends pa rin kayo. Magiging weird lang yun pag hindi nyo ina-acknowledge yung fact na nag-sex na kayo, bro. Parang kinakaya. Siyempre, bubulag-bulagan kayo na, sige, dito lang to, wag na natin pag-usapan. Siyempre, magiging awkward yun, tol. Di ba? Acknowledge pag dinideny mo, di ba? Acknowledge nyo. Tapos, tanggapin nyo na may nangyari na sa inyo, bro. Di ba? Pero friendship pa rin kayo. Tingin ko yun lang yung only way para matanggap nyo yun ng hindi awkward yung yung wala kayong binibuild na parang idealistic. Hindi friends pa rin kami. Ganun, eh. Hindi realistic. May nangyari na nga sa inyo. Di ba? Di pareho kayong dilulu pag Di ba? Bagong term ng mga batang. Dilulu. Gen Z. Oo nga naman. Nagigets ko nga yun, pre. Pero tingin ko, hindi pa din yun Paano kung walang nangyari? Parang naglandian lang kayo? Kiss lang, ganun. Siguro, or naglandian lang. Parang umamin kasi na parang, siya. Yung sinasabi mo, bro, parang normal yun Yung naglandian lang, parang pa-joke na ng mag-friends yun. Oo. Or parang pag umamin tapos, siya. yung nasa sa, kung kanino man sa isa, kung sino yung mas kakagat, tapos mas naggagawa ng move. Oo, kasi kasama din naman sa social interaction yung banter tapos flirtatiousness, di ba? Lalo na pag maganda at gwapo ka. Feeling ko normal yun kung sinasabi nga na friendship na sila, friends na sila ng long time. So, paano mo papatulan yung BFF mo? Kung sakaling ikaw yung may gusto, hindi siya, bro. Parang paano mo didiskardihan yun, ganun? Pag ikaw yung na-fall mo sa ay shit, ang ganda pala nito. Bigla kang na-attract, ganun. Nalaman mo, lumaki yung suso niya bigla. Huwag ka munang bro, para sa akin, huwag ka munang aamin. Kasi yung sinasabi ko sa inyo kanina, like, long-term friends kayo, tapos biglang umamin yung girl. Hindi ba parang, yan?
like sketchy, like there's something, may off, ganon. But bigla niyang nagustuhan, ganon. So siguro, unti-unti lang na parang i-consider mo na parang ipapakita mo sa kanya na nagiging attractive siya sa paningin mo. In a way na, uy, pumayat ka. So, magpapakita ka pa rin ng mga certain IOIs. Oo, pero hindi yung direct na agad-agad, shit, gusto na kita. Bakit nag-develop ako feelings? Di ba para maging weird? Huwag ganun, bro. Ikaw naman, ako lang to. Oo, hindi bro. Kasi kapag hindi siya parang Masakit nagpantay, no? hindi nag-match yung wavelength, dun magiging awkward, pre. Mm. Ito na, friend kami ng long term, tapos nilalandi ako. Hindi ba mag-build ka na attraction? Yan nga din, bro. Diba? Sa akin, tingin ko, dadirect ko pre. Direct. Ida-direct mo Kasi amin ka. ako Mm. ako yun pre. Parang Ah. normal na kasi yung pagbibigay ng IOI sa isa't isa, lalo kung magkaibigan na kami. Na matagal pa. Ida-direct mo na. Dadirect ko pre kasi ako naman yun eh. Tsaka, yung way of direct mo is willingness to emote. Idadirect ko pre ng ganun kasi alam ko naman na nakapag-build na ako ng attraction sa kanya kahit hindi siya super attracted sa akin. Nakapag-build ka na. Paano? Hindi, platonic lang siya, bro. Through the years pre, yung platonic Comfort na yun, pa lang, meron pre. na yun, nakapag-plant ka na ng seed. Ng comfort. Ng comfort. Mm. Comfort lang. Hindi lang comfort, nakapag-plant ka na sa kanya ng ano pre. May mga ibang babae kasi sabi nila sa akin, pag na-consider kasi kitang friend, parang hindi ko na matanggal yun sa sarili ko. Parang. Sinasabi lang nila yun. Hindi sila smart, pre. Hindi sila sharp. Hindi sila sharp pala. Sinasabi lang nila yun pre. Mm. Kapag binigyan mo ng pagpapanikin mo sila, Iso-zone mo. pag na-zone mo sila pre, pag nagpanic ng grabe yun pre, lalabas yung totoo tapos magbablabber na sila ng kung ano-ano pre. I-grab mo na yun. Mm. Ang hirap i-explain sa words pero sana nagigets ng May, mga ano. may isa akong ginagawang Pitik-pitik ano. lang. Tapos, Pag i-grab mo yung ano niya pre, pag nakita mo pumipitik-pitik na din siya. dadirect mo kaagad, ganun. Sa bagay, in a way na, ang pag-amin mo is a willingness to emote. So, parang honesty. Tapos, syempre, nandun na din yung genuine kindness nyo. Tapos, disqualification, siguro. Oo. Yun na nga, kasi like, ano parang mahirap. Ang ino-consider ko kasi, matagal na kayo magkaibigan. Mm. Meron ka 7 years. Meron at 8, 9 mo kung ganun. Puta, parang tayo. 5. yun, pre. Okay na kahit 5, Pag bro. umamin sa akin, umamin 3 years, 4 years, 5 years, long term na yung Pag ganun. umamin to na sa nga akin yun. si Pin, magkikwit na ako sa LP. Pota. Bading ang pota. So yun, paano mo siya, meron akong ginagawang routine para magpanic yung babae. Paano? Ay, hindi siya, siguro siya, pre. Tagal na bahay niya inaabangan ng sunog, mga ano? viewers natin. Sobrang common kasi to, bro. Yung mga what if na statement, pre. Oo. Yung mga what if na question. Tama. Kunwari, yan, na-zone mo na. Isolated na kayong dalawa. Bigla mo banatan. Uy, pansin ko lang parang ang sweet natin, parang bagay tayo. What if hindi tayo naging magkaibigan before? What if nag-flirt tayo before? Ganun. Or Siguro, what if nilandi kita dati? Siguro hindi naman ganun kay direct, pero nagigets ko yung point mo. Oo, pre. Kasi from the top of your head, di ba? Pero hindi ganun ka direct, no? Oo, kasi creepy, pre. Parang, siguro, uy, ang cute ng forma mo ngayon ka. Siguro kung tayo nito, parang madaming magre-relationship goals sa atin. Pero, ang bawa mo kasi pag ganun, May biglang- Disqualify. biglang bawian mo ng disqualify. Para ka naman tangal eh. Gagan. Oo, may talaga. Uy, magkaibigan tayo. Joke ka na naman eh. Ikaw naman, tuwang-tuwa ka pag niloloko kang ganun. Biglang checkmate. Pero para sa inyo pre, dapat bang patulan? Oo, kung maganda. Yung BFF. Tatapik ako. Anong patulan ba? Kapag ganun, kunwari, may Nilalandi isa sa ka. inyo nagkaroon ng feelings sa isa't isa. Kung maganda, bro. Kung maganda. Yun lang naman ang tanong dyan eh. Maganda ka ba? Hindi ka ba? Yung parang, Maganda ka ba? i-risk mo ba yung friendship nyo for that? Parang ganun. Magkano budget mo? Ganun. Oo, di ba? Hanggang saan mo ba ako kayang dalhin? Ganda, budget niya, magkano ba? Mas mahal ko yung friendship namin. Hindi ka na sharp dyan, pre. Mas mahal niya yung friendship, no? Hindi naman tayo naniniwala sa friendship natin. Kaya, o Sa baka tayo lang yun opposite doon. sex. Sa opposite No, sex. opposite sex, yeah. Ako, nasa gitna ako dyan. Doon. Natatawa Pwede ako yun, pwede yun. Oo, pwede yun. Hmm. Pag pareho kayong pangit siguro, bro. Ganon nga yung sasabihin ko. Hindi, bro, pwede pa rin yun, bro, kung pareho kayong pangit. Pero- Siyempre, pangit na kahit di match kayo, pre. So may... Pag pareho silang pangit, edi Platonic, magkantuto na lang kayo. Pareho kayong pangit, pero may jowa kayong attractive.
Ayun. Pareho. Baka pwede kang maging best friend nun. Pwede. Kasi Pwede pangit eh. Pangit tas pangit equals pangit kayong dalawa, di ba? Dalawa na kayo. Kasi parang yung sinasabi ni Pin kanina na naniniwala siya na magkakaroon ng platonic na relationship kapag yung isa unattractive. Ganon din yung belief ko before. Tapos, yung friend ko na yun, nagkagusto sa akin, pre. Ay, shit. Nagkagusto sa'yo. Yung sabi mo, di ba? Yung pangit yung magkakagusto dun sa... Pangit yung magkakagusto doon sa attractive ka na naman palagi. Fucked up pa rin, pre. Mm-mm. Hindi nag-work, pre. Hindi nag-work. Unless pangit nga kayong dalawa. Pero, tatapik pa rin. Kung pangit. May gustong akong i-share ng konti doon sa paano pag ikaw yung nagkagusto tapos di ka niya gusto. Kasi kasi di ka nagsagot. Malamang kasi yun, Like, gusto mo na yung friend mo. Ganon. biglang gumanda, ganon. Oo. It's a scenario na hindi ko pa natatry kasi it's a scenario na hindi pang sharp. Di ba? Parang, gagana pa ba yung genuine kindness doon? Pagka-friend mo na yon ng Di bro, kasi kilala ka na niya eh. Pero genuine kind ka nga Kung genuine kind ka dati pa, okay lang na ituloy-tuloy mo. Pero kung bigla kang bumabait, pre. O di ibig sabihin may attraction na yon kasi genuine kind ka diretso. O pre, mahalata ka na niya. Paano ka niya mahalata? Genuine ka nga eh. Hindi ka at kindness with agenda. Diba? Walang malicious intent. Walang malicious intent yung pagiging genuine kind. Pinapractice mo yun eh. Sa loob, lahat yun. Sa loob-loob mo, diba? Sa lahat. So, ma-attract pa rin yung girl. Pero hindi ka niya nga gusto. Paano mababaliktad yun, bro? Build attraction, pre. Siguro kung sakaling ganun. Lagi mo siyang, ito pre, lagi kong ginagawa sa mga babae para magustuhan nila ako. Pinapa-feel ko sa kanila yung mga kakaibang emotions. Pinapayak ko sila, sinasaktan ko sila. Best friend mo yan, gagawin. Sa friends mo? Susundukin mo, ganun. Hindi bro. Parang sasaktan. Grabe ka naman bro. Sasaktan, sabi mo, papayakin mo. Parang Ito, pre, kakaiba yung masasabi, pre. Parang, hindi ko alam kung anong meron sa'yo. Pero, ba't nagbo-boyfriend ka pa ng ganyan? Tanga-tanga mo. Tapos, papaisip siya. Iyak siya doon. Masasaktan siya, pre. Example lang yung mga ganun, pre. Example lang ganun. Or yung mga babae recently na date ko. Pag parang nakaka-build na siya ng love feelings. Sabihin ko, ayaw na kita. Iyak siya, bro. Okay. Tapos, babalikan ko siya siguro after 3 hours. Tapos, joke lang, andito pa ako. Libre mo na nga ako ng... Tingin ko, ang pinaka-effective lang doon, kung ako yung napunta doon sa situation na ito. Ito kasi super hypothetical to eh. Kasi hindi ko na papabutin sa point pa na ganun. Matagal na kayong friends. Matagal na kaming friends. Matagal na siyang ay, paano kung ngayon lang siya gumanda? No, ngayon lang siya gumanda kaya ngayon ko lang na-appreciate. Ang gagawin ko bro, magkikreate ako ng dramatic. Kasi syempre, kung nandun na yung genuine kindness mo nung umpisa, nandun na yung mapait na to. Yun yung sinasabi ko, may nakaplant na yun. Possible ka na. Possibility ka na. Reserve ka na niya. Mag-create ka na lang siguro ng dramatic situation, bro. Yung parang targetin mo siya sa mga vulnerable days niya. Parang kunyari pagka brinake siya ng boyfriend niya, bro, or nagbe-breakdown siya, bigla mong pupuntahan sa bahay, bro. Bro, meron yung one time yung babae na yun na lang ang kulang, sweetness. Sabi niya, stress daw siya, bro. Kasi, exam week na daw nila. So, parang stress na siya, diretsong review. So, ang ginawa ko, dumiretso ako sa bahay nila. Dinahan ko siya ng chocolates. Sabi, uy, alam ko stress ka na. Ito, relieve mo muna yung stress mo. Hanga tayo saglit. Ganun. Pre, ang sweet ko, sabi niya. Ang sweet mo naman, sabi niya. May nangyari sa inyo? Wala bro, hindi ako sharp kasi nun. Hindi ka pa sharp nun, pero pwede yun. Tinapik ko dapat, pre. Kasi sabi niya, naantok na daw siya. Bakit siya aantokin sa chocolates? Ipampagising yung chocolates. sabi niya, gusto mo hangout muna tayo sa kwarto. Sabi, anong gagawin natin? Wala lang, magpa-music. Sabi, tapos, pagdating namin sa kwarto, bro, nantok daw siya. Natulog siya, pre. Nakatalikod siya sa akin, yung parang ready na siya mag-cuddle. Kami. So, nakikinig lang ako kay Shanty Dope. So, para sa mga hindi nakakaintindi, isa sa kasi sa mga pinaka magandang indicators kung ready to fuck na yung babae pag inaantok daw, diba? Pre, late ko yan na lang. Kung alam mo na yun noon, natapos kasi dati pa kasi yun, bro. Like, 4 years ago, 5 years. Tagal na, pre. Sayang yun ah. Sayang, pre. Opportunity. 5 years ago, Tatapik dapat ako. Yung sinasabi ko nga, bro, diba?
syempre, genuine ka. Tapos maghanap ka ng vulnerable part. Yun na Tas lang yung doon ka target papasok. mo. O kunyari, naiyak siya nung time na yun, tapos biglang magiging kang sweet. Kasi bukod dun sa genuine kindness, ano pang ibang papakita mo nun? Di ba? Magiging ka na lang genuinely sweet. Oh. Di ba? Oo, tama. Parang, tsaka hindi lang dun. Syempre, mga ilan pang ganun. Tapos parang pag napapansin niya, parang mapapansin niya yun eh. Every time na makakamit siya ng guy na possible, parang kulang. Hindi siya, Kasi yung best friend kong si Lay, Oo. the best. Iba yung best friend kong sila eh. Tapos makakamit na naman siya. Ang maganda nga dun, ipamit mo siya ng madami talaga. Ikaw magpakilala ka ng magpakilala. Uy, reto ko sa itong friend. Reto ko, ganun. Hindi siya legit. Pero X. at the back of your head, bro, inaano mo na siya, bro. Ang tawag dito? Dark seduction na, bro, 'di ba? Pinapakita mo na sa kanya yung perfect relationship. So, wala nang, parang hindi naman ganito si Pin Ba't parang may kulang? Wala na to. Parang na sila, chopera na kagad. Ang isa pang maganda dyan, pre. Hanggang ma-realize niya, bro, na ikaw pala yun. Tapos doon ka na papasok, zone mo na. Yung sinabi ko, Ang ginawa. ang maganda dyan, pre. Madali ka mag-bounce. Kasi genuine ka eh. Genuine ka na sweet. Genuine ka, makikita niya, ay, ganito naman to sa lahat kapag ayaw mo na, pre. Makakapag-bounce ka. Kapag wala nangyari. Kahit meron, pre. Pero hindi ba kayo maging awkward na? Yun nga, bro. Tingin ko hindi eh. Pag ako hindi. Dapat i-acknowledge nyo na May nangyari nga. nangyari. Ikaw ba, Chase? Ang pinagawin ko nga doon yung attraction. Mag-build ako ng attraction. Pero hindi siya direct parang paparamdam ko na parang umaastig na din tong ganun. Tapos, di ba yun nga, yung parang sinabi ni Lay, dapat ma-isolate mo yung Yung target. yung target. Doon ka Mag-show appreciation ka ba? Tapos isolate. Kasi doon mo na magagawa yung genuine sweet. Pag kayong dalawa na lang, maging emotional na yung ride ng emotion, yung emotional roller coaster, pre. Pwede na kayo mag-usap ng Tsaka tingin ko ang pinakamadaling, wag sex kasi kagad yung isipin nyo dun eh. Tingin ko ang pinaka main goal nyo lang pag friend nyo is kiss lang muna. Kasi pag parang haluan mo kasi ng friend mo nga, di ba? Paano ka magiging genuinely kind kung lalagyan mo ng malicious intent yung puso mo, di ba? Sweet lang. Kaya tingin ko dapat ang isipin mo lang dun na max na makukuha mo is kiss. Di ba yung sa sweet, pagkaroon ng romantic scene, tas kung ano na yung pinakamagandang i-kiss mo. Kiss. Tatatak Sa na chicks sa na lang. Diba? Bro, di ba? Pero pag sinamahan mo kasi ng dapat makantot ko to, ganun, parang pre. fuck up ka na eh. Yung parang excited ka masyado. Tilted ka na, bro. Oo. Like, paano, kunwari, hinalikan mo siya, pumayag siya, tapos yung kamay mo malikot, napahawak ka sa puwet. Kasi pinahalo, pre. di ba? Ano yan? Ba't ganyan ka? Kaibigan lang tayo. Wala na, pre. Wala na, di ba? Fucked up na. Ano ka na? Mas malala ka na sa needy. May mas malala ka sa needy. Nasabi ko na ba dati? Ano mas malala sa needy? Incongruent. Like, pre. Di ba? Like, parang papatunayan mong legit ka, tapos pagdating mo sa sitwasyon, hindi ka legit. Kasi araw-araw kang testingin ng mga tao kung legit ka ba talaga. Ito, pre, kung sakaling magsisettle ka lang, kasi dapat talaga na magsettle ka lang sa kiss, hugs, cuddles. Sanahin mo siya sa ganun, bro. Tapos paunti-unti, nagle-level up. Siya na nga mag-open nun eh. Pre, like, do you wanna come over? Tapos pwede mo nang sabihin yung linya natin doon sa cheating theory, bro. Pre. Parang, this will hurt you more than it Kung will hurt kunwaring, ito, nanggaling kay Lay, na pag nandun na kayo sa sitwasyon na kunwari, yun nga, dinadahan-dahan mo. Yung dati na yakap mo sa waist, yakap na sa taas, or sa baba. Tapos, dumating na sa part na wala na kayong damit. Ipapasok mo na. Tapos, may laging sinasabi si Lay na parang routine or parang word. Kasi usually mga babae nag-LMR. Yung last minute resistance. Like, sure ka ba dito? Ayoko. Mga ganong linyahan. Tumatanggi bigla. Magkaibigan lang tayo. Ganun. Hindi pa ako ready. Mga ganun. Ikaw na mag-LMR, diba? Unahan mo na. Ang sasabihin mo, this will hurt you more than it will hurt me. Parang hindi ako sure. Tingin ko mas malaking risk ito sa'yo dahil babae ka. Pero kakantutin mo pa rin. Alis genuine kind ka pa. Sinabi mo lang. Genuine concerned. Pagkasabi mo. Mas gugustuhin niya. Pagkasabi mo. Pasok ko na gano'n. Pagkasabi, pasok ka agad. Ganun pala dapat yung frame control ng ganung klaseng situation, bro. Hindi, ayaw ko. Joke lang. Hindi ko ipapasok. Ayan na.
Ano to? May dadagdag ba kayo dun sa topic natin? Okay na ako, bro. Okay. Dagdag ka, Pin. May tanong pa kung yung hindi natin masyadong natakal kanina. Alin ba? Totoo ba na mas maganda yung relationship kapag nagsimula sa friendship? Naniniwala ba kayo doon? Ay, oo nga, no? Kaya ba? Beta daw kasi pag ganun eh. Ganun ba? Sabi nila, beta daw ba pag ganun? Oo, pre. Kasi pinatulan ka lang ng babae kasi wala na siyang iba. Pero di ba, Totoo ba yan? nasagot Hmm. na Hindi ko natin, alam. di ba, na kung paano natin i-approach yung friend, ibig sabihin, pwede tayo talaga mag-start sa platonic na, ano, di ba? Pwede, bro. Platonic kunyari. Di ba? Potential pa rin pero Potential talaga. pa rin. Alam mo naman yan. Kung maganda talaga siya, di Pero tuntutin mo. yung tanong dito is, Kaya nga eh. like, mas maganda daw ba ang relationship pag nag-umpisa as friends to lovers or lovers na agad? Kasi, Sabi niya nga, ano sabi mo? Soft boys yung Pang ganun. beta daw. Beta. Oh. feeling ko, bro, hindi nagmamatter yung Yun na question. yung new meta ngayon, bro. Friends to lovers na. New meta ng mga Baby boys. red pills. Red pills. Alam mo yung parang sa una nag-gym, yung mga nagpapalaki ng katawan sa gym, bro. Yung akala nila ang gaganda nung sobrang laki. Pero yung kapwa-lalaki lang din nila talaga ang Nakatingin. ang nakaka-appreciate. Oh. Uy, ang laki ng gains mo, bro. Ako nga, nasigan nga ako dun eh. Pero pag tinatanong ko yung mga iba, pag Ayaw nila magpapalaki yung ba ako ng katawan ko ganyan, ayaw nila, bro. Hindi nila gusto, bro. Para sa akin, ganun yung new meta ng red pill ngayon. Pakuha pa mo lang lalaki mga nakaka-appreciate sa'yo. Pero Hindi ka ikaw, mabading yan. pero ikaw mismo, wala kang chicks. Oh, pre. Di ba? Yung dun nga sa pinag-GGman namin ni Pin, yung mga boys doon ng lalaki ng katawan, makakita ng babae kahit 3, 4, ganun, 5. Grabe, pre. Ako na dyan ate. Gusto mo ba ng tubig ate? Nagiging joker bigla. Oh, pre. Bubulihin nila yung friend nila. Mabalik tayo dun sa tanong, bro, kung maganda ba na doon Start mag-umpisa. sa friends. Para sa akin talaga, mas maganda kung ganun. Kung kasi, jojowain mo. kasi kilala mo na eh. Yung foundation kasi, no? Oo, yun nga yung foundation. Although arguably, bro, sa relationship, sa love, nasa ano pa rin eh. Minsan mas boring yung ganun, bro eh. Minsan maganda din yung nakilala mo siya as fuck buddy, bro. Tapos parang may Spark. may spiciness siguro. Kesa friend. Although kasi pag friend, parang magiging box type yung relationship nyo. O sa akin Which lang is naman. not bad. Hindi naman siya bad. Which is not bad. Which is Okay not bad. lang. Which is not bad. Okay lang. Kapag preferred mo yung ganun, sino ba kami para mag-judge? Hindi yun bad. Okay yun. As long as different, healthy yung ano. relationship nila. Yep. Depende sa preference. Tapos, syempre, mix and match ng personality nyo, di ba? Yeah. Sino magko-compromise, ganun. Kasi, di ba, nasa mga topics naman na natin kung paano ka manliligaw, pre. Di gagawin mo naman talagang friend eh. Sa iba't ibang scenario nga, pwede Diba? Oo. i-approach yung girl. Pang checkmate ko nga yun madalas sa mga babaeng sinasabi, hindi, friends lang kami. Ba, doon naman nag-umpisa ang lahat, Oo nga. Di ba? Oh, mati sila, wala na silang masabi ulit. Tapos Ay, nag-finger oo. sila pag uwi. Shit. Solid slay. Checkmate niya ako doon. Checkmate ako ah. Hindi over sa akin mga ganun babae. Tapos kunwari tatanong ng babae, uy, di ba kunwari nag-confess ka? Uy, bakit ka ganyan? Magkaibigan lang tayo. Tapos sabi mo, bakit? Malibang mahalin kita. Ganun. Ganun ba yung gusto? Robin Padilla vibes yun. Robin Padilla Robin vibes. Totoo naman, pre. Maliban na mahalin kita. Kailan ba naging mali magmahal? Pero ang fast forward naman nun. Kapag na-zone mo na siya, pre. Zone mo na, gusto ka na niya. Gusto ka na niya. Malibang mahalin kita. Oo, pre. Hindi parang magiging awkward lang kasi love pag Kapag may nangyari sa atin. Ganun na sabihin niya. di testingin natin. Subukan. Testingin natin. Testing. Bluff, kaibigan lang Tumesting talaga. ka. Kaibigan lang talaga. Di ba doon naman nag-uumpisa ang lahat? May tingin nyo may disadvantage yung ganun, nagsimula sa friendship. Siguro pag Nawala kayo. toxic yung ending nyo. Oo, pre. Wala ka Siyempre, ng wala ka ng friend. Parang doon yun Yun yung pinaka- nasa dulo na. Oo, yun yung Nasa dulo yung disadvantage. disadvantage. Ano bang disadvantage niya? Siguro, Wala nga din ako maisip eh. Yun na yun, pre. pwede rin yung nakilala mo siya as, kunyari, friend mo siya, di ba? So, nakikita mo lahat ng kalandian niya. Ayoko, kilala mo na. At tapos parang kilala mo na siya as being malandi ganun. Dahil hindi na siya naka best foot forward sa'yo. Parang may Alam mo na yung mga baho pangit niya. na, kaya, umpisa pa lang yung relationship. Although, arguably, it will help you kasi Alam mo na kung paano. alam mo kung Kilala paano mo mo siya na. titirahin pag may away kayo, di ba? Ah, Kung ikaw tinanggap ko yun, tas ngayon,
Tama. So, parang ang pinaka-disadvantage talaga na masasabi, nasa ending lang. Oo, Pagpangit ang ending. Okay. Nakakatawa nga kasi ngayon parang yung mga disadvantage, nagiging ang advantage. Gusto ko yung ganong ending, pre. Imbis na ayaw mo siya makakilala ng ibang lalaki kasi friend mo nga siya, mas ipakilala mo pa, ganun, para makita niya kung ikaw pala yung kakaiba. Yung pinaka-legit. Gusto ko nga din yung ganun. Marami siyang tropang lalaki. Tapos pag kami na, syempre, mawawala na yun ng automatic. Ayoko. Automatic. Wala na siyang kaibigan. Ayoko maraming. Kasi Hindi, okay lang sa akin. Kaya dapat wala siyang friends. Wala siyang. Ako lang best friend niya. Lonely. Ako lang best friend niya. Okay. Maganda ring ano yun, tol. Alam mo, maganda ring way of enslavement yun. Isolation. Huwag mo siyang pagtropahin, tol. Yung ilak mo siya. Yung ikaw lang ang mundo niya. Mawawala na ng kusa yung tropa niya ng lalaki, pre, gagi. Hindi, yung sobrahan mo, pre. Sobrahan yung mo. magiging toxic ka. Hindi, kasi Ayoko. meron talaga yung normal. Baka mamaya maisabuhay ko eh. Ayoko din. Pero magandang enslavement method. Pre, ako hindi lang tropa inalis ko sa kanya. Buong buhay niya. 2 weeks siyang nakakulong sa kwarto ko. Oh, bro, ganun, friends. Lalabas lang siya pag maliligo. Family. Nakatali siya, ganun. Nakaposas. Kung gusto mo lang namang i-enslave yung babae, no? Pwede, tanggalin mo lahat ng social circle niya. Gawin mong ikaw yung mundo, diba? Tama yan. Tapos pag Totoo nag-break yan. kayo, sasabihin niya, Sisisi niya. ayoko na ng ganung klaseng relasyon. Pero yun yung hanap-hanapin niya, pre. Hanap-hanapin niya. Next time na magkakaroon siya ng relationship, healthy. Nakakamiss si Bluff. Ganun ba yun? Mag-post lang ako ng nakabra, nagkagalit. Ito, okay lang sa kanya, heart pa niya. Nang sukmed niya tatanggalin mo, bro. Akala nyo kayong mga babae lang pwede maging toxic. Ha? Balik namin sa inyo. Tayo yung maging toxic. Oo. Ano, nasabi niyo na ba lahat ng mga gusto niyo sabihin? Okay na ako, bro. May Okay naman. dagdag ka pa ba, Chase? Hindi, wala. Ayos Lay. na. Napaisip Okay ako na dun ako. sa toxic Pin. na. Napaisip ka doon. Yo, legal theories we up. Kaya, Ayan.